Justice. Justice is important to have a functioning society. Napakahalaga ng katarungan, ng hustisya, para maging maayos ang lipunan. There is progress, there is prosperity where there is justice. Justice is also central in the advocacies of Jesus because it is in the Father's character to be fair and to be balanced. Yan ay mariin na itinuturo, ipinapamuhay ng Panginoong Hesus ang pagiging balanse, ang pagiging makatarungan, dahil yan ay katangian ng kanyang Ama, ng ating kataas-taasang Diyos. Isaiah 61 verse 8, the Lord says, I love justice. Ang linaw-linaw. Sabi ng Panginoon, I love justice. And I hate oppression. I hate crime. Paano ba natin uunawain ang katarungan? How should we understand God's justice? Kung ito ay hinihingi, kung ito ay hinahanap ng ating kataas-taasang Diyos, makikita ba natin siya? Can we still see the justice of God? At paano ba natin siya makikita at mararanasan? Mga kapatid, lalo't higit sa mga panahon ngayon, maaasahan pa ba natin na maranasan ang hustisya ng Diyos? Hanapin natin ang liwanag at pag-asa higit sa lahat. Sa ating shared reflection na pinamagatan nating Justice in Jesus' name. Justice as a concept and a practice is defined by the life and teachings of Jesus. Mas mauunawaan natin ang hustisya pagka tinignan natin ang ating Panginoong Hesus. Pag inaral natin yung kanyang halimbawa, yung kanyang mga ginagawa, mas mauunawaan natin ang talagang malalim na ibig sabihin ng justice. And you know, justice can be seen in the ministry of Jesus. Jesus' ministry of rest, freedom, and love is set against the backdrop of injustice by those in power and their neglect of the people during His time. Kapag pinag-uusapan natin ngayon sa panahon natin yung ministry ng Panginoong Hesus tungkol sa kapahingahan, tungkol sa kalayaan, tungkol sa pag-ibig, lahat ng yan actually, nung panahon niya, tinatalakay niya yung mga bagay na yan, na ang setting, ang konteksto ng panahon niya ay kawalan ng katarungan, kawalan ng balanse sa lipunan. There is injustice during His time. Kaya mahalaga rin, mas makikita natin, mas ma-appreciate natin yung malalim na meaning ng rest, mas malalim na meaning ng freedom at saka love pagka naunawaan natin yung background ng injustice nung panahon ng Panginoong Hesus. At maging sa panahon natin ngayon. Kaya ang lalim din ng kahulugan ng mga katuruan ni Jesus even today. Matthew 5 verse 6, God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita niyan. Justice is also righteousness. Justice can also be understood as honesty and fairness. Yun lang naman yun eh. Maging honest, maging fair, maging tama. Righteousness is pagiging tama. Justice can also be seen in terms of kindness and mercy. For those, especially who are not treated right. Yun naman talaga ang hustisya. Jesus, as we are pointing out, is the supreme model of justice. Siya ang pinakamataas na halimbawa ng katarungan, ng pagiging balanse, ng magiging tama, ng pagiging fair. And Jesus gives us a moral blueprint and divine authority for seeking justice. Now, as Jesus followers, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, we are also expected to seek and uphold justice. Dapat kasama yan sa hinahanap natin sa buhay. Kung naghahanap tayo ng ligaya, naghahanap tayo ng saya, naghahanap tayo ng pagpapala, kasama din natin dapat hinahanap ang katarungan sa buhay. It should not be separate from our faith. Marami kasi ang akala ay mga social issues yan,
pang current events. But no, kailangan nating maintindihan na even during Jesus' time, especially during Jesus' time, ang mga kaharap ng Panginoong Hesus, social issues. Kaya hindi yan hiwalay sa ating pananampalataya. Justice is an application of faith. Matthew 5:13-16, sabi ng Panginoong Hesus, you, mga tagasunod ko, mga followers ko, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sabi niya, bilang liwanag, bilang asin ng sanlibutan, ang purpose ng asin ay magbigay ng panlasa, ng alat, ibig niya sabihin ng meaning sa buhay. At kung mawala yon, kung mawala yung purpose ng paghahanap ng justice for all, para saan pa? Sabi niya gano'n, naging follower kayo. Eh di wala rin palang saysay yun. Kasi nga kasama yan sa ating hinahanap. Sabi pa niya, verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Take note, paano daw nag-glorify ang Diyos Ama natin sa langit? Kapag nakikita ng lahat ang ating good deeds. Kapag nakikita ng lahat ang ating liwanag, nag-glorify ang Diyos natin. Kaya kasama sa ating pinapanalangin, kasama sa inaasam natin na pagpapala ang justice. However, what do we mean by justice? Kanina pa tayo justice ng justice. Liwanagin nga natin. How should we understand justice? Unahin natin yung hindi. Justice is not, ito yung not ha, justice is not taking revenge or vengeance. Yan ang una nating kailangang linawin. Marami mga Christian, pag nagpe-pray sila ng, bigyan mo ako ng justice, Lord. Actually, ang nasa puso at isip nila, iganti mo ako. Bawian mo yung mga nang-api sa akin. Yun yung nasa isip. But justice is not taking revenge. Sa system ng old law of ancient Israel, kinakailangan nilang maglagay ng sobrang authority, sobrang pananakot, so they can establish their authority, their supremacy in their tribal society. Noong panahon yun na yun, kasi ancient times eh. Nga lang, as a result, there was always divisions. There will be infighting, there will be civil war, kasi nga kailangan nilang ipako yon, na kailangan parusahan, kailangan may takot. Ang Israel hindi naman talaga naging united even during their time. Remember, there were 12 tribes. So nung nag-attempt sila na maging one kingdom, maya-maya naging north and south kingdom na rin siya. Kaya nga may kingdom of Judea at kingdom of Israel. Kasi na-divide din sila eventually. And eventually, yung dalawang kingdom na yon, nagkanya-kanya rin. Naging 12 tribes na naman din siya. There will be non-stop claim on the right to take revenge. Kasi nga, ang rule, gantihan. Deuteronomy 11:21, kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Yun ang rule according to their old text. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ang higpit. And as I have already elaborated, yung ganyang klaseng system, yung ganyang klaseng ruling, wala naman talaga nasusolve. Matter of fact, nilabanan ng Panginoong Hesus ang mapaghiganting pananaw. Jesus taught the way towards true justice. Mga kapatid, hinahanap natin ng hustisya, yes, but we must not mistake justice for vengeance. Pag sinasabi kasing vengeance or revenge, yan yung makapaghiganti ka lang. Makabawi. Makasakit pabalik. Yun ang point ng gantihan eh. Yun ang point ng revenge and vengeance. Nasaan ang justice doon?
Sabi nga nung isang commentator sa isang book, the problem with the rule of an eye for an eye, everybody ends up blind. Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sabi ng verse, vengeance is mine. Sabi ng Diyos, akin ang vengeance. Ibig din sabihin ng akin ang vengeance, no one among you can claim the right to avenge. Ibig din sabihin ng akin ang vengeance, no one among you has the right to take vengeance or revenge. It doesn't belong to anyone. Bakit siya it doesn't belong to anyone? Kasi pare-pareho lang naman kayong may sala. Paano naman yun? Parang lugi naman ako. Siyempre, yun ang iniisip ng marami. Remember, God's justice is embedded in the natural law and in the spiritual realm. Kasi naka-embed na yung rule of balance ng Diyos sa natural law. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9, do not be misled. Mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong malito, huwag kayong padaya, do not be misled. You cannot mock the justice of God. Yung justice of God, naka-embed yan sa natural law. At ano ang sabi ng natural law? You will always harvest what you plant. Babalik at babalik sa'yo kung ano yung inihasik mo. Aanihin at aanihin mo kung ano yung itinanim mo. Merong sariling sistema ang langit dyan. Justice is also not passive acceptance. Yung pagka sinasabi natin na, hayaan mo na yan. Hindi pwedeng hayaan mo na yung evil in the world. Yung pagka naririnig nyo yung, ay wala na tayong magagawa dyan. Hayaan mo na ang justice ng langit dyan. That's not justice. Pagka naririnig nyo yung, ay sa kabilang buhay na lang mananagot yung magnanakaw na yan. Hindi rin ganun ang justice. Alam nyo, hindi yun justice kasi ang tawag doon, justice. So iba ang justice sa justice. At marami ganyan ang tinuturo. Hayaan nyo na yung mga bagay na yan. Huwag na tayo makialam dyan. As I have said a while ago, we can say in our studies na hinahanap ng Diyos ang katarungan dito sa lupa kagaya sa langit. At inaasahan tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus na makiisa sa pananalangin, sa pag-asa na magkaroon ng maayos na lipunan. In this sense, kung hindi passive acceptance ang justice, we can also say that justice requires action. Justice requires action. Ignoring what is wrong will not make it disappear. Kailangan itama. Pag may mali, hindi yan mawawala ng hindi mo na lang papansinin, hindi ko na lang papansinin, baka umayos din. Hindi siya matatama. Kaya marami kahit yung mga babae hindi nag-LRT kasi hinihipu-hipuan sila doon, hindi umuimik. So hindi siya titigil, promise. Hanggat di mo kino-call out na, hoy mama, yung kanina pa yung kanang boobs ko yung chinachansingan mo, ngayon nakakakaliwa ka na. Hanggat di mo kino-call out ng gano'n, ano mangyayari? Anong inaasahan niyo? Ignoring evil will not fix the situation. At lalo't higit, mga kapatid, tayo na sumusunod sa Panginoong Hesus, kailangan matalas ang mata natin sa mga kamalian. Sabi ng Proverbs, when a good person gives in to the wicked, it's like dumping garbage in a stream of clear water. Justice is resisting wrongdoing. Ang mali ay mali. It is also standing against oppression to set things right. Romans 12:21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. And yes, ngayon palang ipagdidiinan ko na to, evil can be conquered by doing good. Mananaig lagi ang kabutihan at liwanag ng Diyos. Anumang dilim at kamalian yan. Good will always win against evil. Also, do not add further to the wrongdoing. Iba yung hindi mo pinapalagpas yung mali, iba rin yung wag ka nang dumagdag sa mga mali. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil,
or insult with insult. Huwag ka nang magdagdag sa mali. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. Ay, mali na nga siya, ibe-bless ko pa siya. Hindi yun ang ibig sabihin ng verse. Ang ibig sabihin ng verse, huwag ka nang makidagdag dun sa mali na ginagawa niya by doing another wrong, instead bigyan mo siya ng liwanag. Nang sa gayon, itigil niya yung kamalian na ginagawa niya. Yun ang blessing sa kanya, yung tumigil siya. Justice in Jesus' name is about restoring right relationships based on equality and equitability. Maging tama ang mga relasyon ng tao. Yun ang goal ng justice. Maging tama kasi kung pantay-pantay at makatao ang pagtingin natin sa isa't isa, bakit kailangan may minamaltrato? Kung talagang pantay at makatao ang pagtingin sa kapwa ng bawat isa, bakit kailangan dayain ang kapwa-tao? Bakit kailangan silang lamangan? Kung tama ang relasyon, tama ang pagtanaw natin sa isa't isa, merong equality, pagkakapantay-pantay, at equitability. Micah 6:8, the Lord God has told us what is right and what He demands. See that justice is done. Let mercy be your first concern and humbly obey your God. Justice in Jesus' name is about caring for the weak and the marginalized. Kaysa gumanti, mas mahalaga na tulungan ang mga naapi at nasaktan kaysa gumanti. Yun ang mas dapat unahin. But also, as we are already pointing out, justice in Jesus' name is also about confronting oppression. Pigilan at tigilan ang katiwalian. So hindi lang siya pinipigilan kasi baka ikaw yung cause. Itigil mo rin. So sama-sama. Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice. Kailangan ma-restore yung balanse sa lipunan. Seek justice. Defend the oppressed, as you see. Take up the cause of the fatherless, the orphans, and plead the case of the widows. Ngayon na mas nauunawaan natin ito, mayroong malaking hamon sa atin. Dahil bahagi tayo ng lipunan, tayo ang asin at ilaw ng mundong ito. Simulan natin sa ating mga sarili. Simulan natin sa mga nasa malalapit sa atin. Magpa-correct kapag kinokorek. May mga tao kasi na alam naman nila sa sarili nila na mali naman yung ginagawa. Pero ipipilit i-justify. At ganun ang uso ngayon, i-justify ng i-justify. Dapat malinaw sa atin na hindi dapat nililiko-liko ang katwiran para mailusot ang mali. And remember, not all that is legal is ethical. Kasi merong mga bagay na pasok sa rules. Merong mga bagay na wala sa rules, kaya parang pwede kasi wala namang rules. Mayroong mga bagay na pinilit lang pinasok sa rules, pero alam ng lahat, hindi yan tama. And I think I'll be quoting from Justice Jose Benedicto Luis Reyes nung sinabi niya na fulfilling the law is not necessarily achieving justice. Proverbs 29 verse 1, some people refuse to bend when someone corrects them. Eventually, they will break. And there will be no one to repair their damage. Isa pang kailangan nating isaalang-alang, doing what is right and fair should be celebrated. Dapat nating ipagdiwang yun. Kasi parang minsan, hindi siya napapansin. Pag merong gumagawa ng tama, yung parang di siya pinapansin, dapat ipinagdidiwang siya. Proverbs 21:15, when justice is done, good citizens are glad, and crooks are terrified. And I think, for our Jesus community, for our pamayanan, mga kaibigan, mga kapatid, I want to remind everyone from a very personal note, don't lose hope and energy in doing what is fair and right. Even and most especially when wrongdoer seems to be doing well. Mga kapatid, huwag niyo silang kainggitan. Kasi darating at darating ang pagbabalanse ng mga bagay. Psalm 37 verse 1-2, don't worry about the wicked or envy those who do wrong, for like grass,
they soon will fade away. And ako personally, ang dami ko ng kwento nakakita na ganyan. Mga real life stories na akala mo ang tataas nung kanilang mga kinalalagyan nung panahon na may ginagawa silang mali. And nasan sila ngayon? Doing the right thing is a reward in itself. Yung makagawa ka ng tama, blessing na yun. Proverbs 16 verse 8, it is better to have a little honestly earned than to have a large income dishonestly gained. Kasi meron naman bunga ang paghihirap. Lagi niyong iisipin na when you are fair, when you are right, you are in the right position. You are blessed to do what is right. You are blessed to do what is right. Lagi niyong isa puso yun. Huwag kayong manghinawa. Hindi ba kapag maraming gumagawa ng mali, at parang nananamasa pa sila sa paggawa ng mali, ang totoo parang nakakasawa gumawa ng mabuti. Aminin natin, may ganong feeling. Parang nakakapagod magturo ng tama. Kasi mas mayaman pa sila. But then again, I would say, with all my heart, my brothers and sisters, may blessing ang sumusunod sa tama. Iingatan ng Diyos yung mga nakatindig sa tama. When you follow the path of righteousness and justice, the Lord will keep you, the Lord will preserve you, the Lord will bless you. Hindi kayo nagkakamali sa pagsunod sa tama. Psalm 37 verse 28, for the Lord loves justice, and He will never abandon the godly. Hinding-hindi niya iiwan, hinding-hindi niya papabayaan yung nagtitiwala, yung mga sumusunod sa paraan niya. We are in a better spot, I guarantee you, because we are standing in the promises and the goodness of the Lord. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, be immovable. Huwag kayong patitinag. Always abound in the work of the Lord. Tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung paggawa, pagsunod sa mga gawain ng Panginoon. Knowing that the Lord, or that in the Lord, your labor is not in vain. Justice is not separate from faith. It is not. As followers of Jesus, doon tayo sa tama, doon tayo sa patas, doon tayo sa mabuti. Ito ang kalooban ng kataas-taasang Diyos. Psalm 106 verse 3, blessed are those who act justly, who always do what is right. Huwag kayong panghinaan ng loob. Lalo ngayon, sa panahon na parang nadidiliman na tayo sa dami ng mga nagaganap na kasamaan, sa mga panahon na parang hindi na tumigil ang mga usapin ng katiwalian, at parang nakakalito na. Nakakalito na yung bukas na pagtanggap sa mga mali at mga pandaraya. Nakakalito na. Mga kapatid, maaasahan pa rin natin ang katarungan mula sa Diyos. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest. We will, assurance yon. Darating ang tamang time, we will reap a harvest. Just don't give up. The righteousness of the Lord will always prevail. The Lord will keep those who follow Him safe and blessed. Let us all together stand in faith, stand in truth, stand on fairness and justice. In Jesus' name.